no? So ngayon no, ito ay tungkol sa mga turo or aral ng isang relihiyon, no? No, na nagsasabi na ang bata daw ay hindi tao. So marami akong narinig at nababasa no sa mga kahit saan na mga article or mga source na nakukunan ko niyan na nagsasabi ang bata daw ay hindi tao. Ngayon ang tanong ko, kung totoo man na hindi tao ang bata, anong species siya na bilong? So bilong ba siya sa mga insekto, hayop, damo, bato, kahoy, or ano ba? Anong insekto siya? Dagat, isda? Kaya nga ito ang sinasabi ko, di ba? Ito ang sinasabi ko. Kung ikaw, nagpo-post ka ng mga video about heaven and hell, yung mga tao na nakakikita niyan, natatakot. Oy, takot akong pumunta dyan, kaya higpitan ko yung pananampalataya ko. Kung ikaw, nagpo-post niyan, kailangan sabihin mo kung sinong mga tao ang mapupunta doon. Kasi dito sa atin, maraming mga relihiyon na nagsitayuan, na nagtuturo ng mga katuruan ng mga demonyo. No? So, kung ganitong klaseng turo, ito ba ang inaasahan nyo na magdadala sa inyo patungo doon sa buhay na walang hanggan? Ito ba? Dito sa mundong ito, walang ibang tao, walang ibang creation ng Panginoon na ginawaan ng Diyos dito sa lupa na inalay ni Kristo ang kanyang buhay kundi para lamang sa mga tao. Hindi inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga hayop, sa mga isda, sa kahoy o anuman, kundi sa mga tao upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ang bata na yan, maglaki niyan, tao yan ang bata na yan. Kaya nga tinatawag natin yung bata kasi nga pareho natin yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganitong turo. Ito ay katuruan ng mga demonyo ayon dito sa mga sulat o sinasabi ni Apostol Pablo no, na darating yung araw no, na ang mga tao hindi na makikinig sa mga tamang turo, kundi ang susundin nila yung mga turo na ng mga demonyo. Maraming mga tao, kaya nga sinasabi ko, maraming mga tao na umiiwas sa impyerno. Pero hindi nila alam na sila pala na natatakot dun sa impyerno ay sila pala ay patungo doon sa kapahamakan na yun. Natatakot sila mapunta doon. Kaya hinihigpitan nila ang kanilang pananampalataya at pananalig doon or pananalig doon sa Panginoon. Siyempre, normal lang yun. Ngunit hinihigpitan din nila ang kanilang mga katuruan, na hinigpitan din nila na masusunod pa rin ang kanilang katuruan kahit na ang kanilang katuruan ay naghahatid sa kanila or nagigiya sa kanila patungo doon sa impyerno. Kaya nga, kung ikaw magpo-post ka ng about hell, kailangan sabihin mo kung sino ang mapupunta doon. Kasi kung sasabihin mo lang ng mga ganito, lahat ng tao, takot dyan na mapunta. Pero kung hindi mo sasabihin kung sino mapupunta dyan, kasi maraming mga tao nagtuturo ng mga mali-mali, dyan pa rin naliding. Dyan pa rin mapunta. Gaya nito, ang bata, hindi tao. Ay, ano pa yun, hayop. So yan, yung mga tao na yan, takot yan mapunta sa impyerno, pero sila mismo tumatahak dyan patungo sa impyerno. Ito ba yung mga katuruan na hinahanap nyo? Ito ba yung mga pagkain na ibinigay nila sa inyo na gusto nyong kainin na hindi nyo alam na pagdating pala sa dulo, kayo mismo ay malalason? Iwasan nyo po ang ganitong klaseng mga katuruan kasi marami po mga katuruan dito sa mundong ito na nagtuturo patungo po sa impyerno, hindi po patungo sa kalulatian ng Panginoon. Iwasan niyo po rin po yung mga debate. Kasi sinasabi ko na ang pagkikipagdebate talaga, binubuo yan ng mga demonyo. Binubuo yan ng demonyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang hindi kaaway natin, kakampi natin. Kaya umiwas po kayo sa mga ganito, mga turo ng mga relihiyon na gusto lagi makipagdebate, mga relihiyon na nagtuturo ng mga iba-iba. Na, kaya nga sinasabi ko, di ba, bago nyo pakikinggan at susundin ang mga turo ng inyong mga church leader, ikumpara nyo dito sa Biblia. Kung yung mga tinuturo nila, wala dito sa Biblia or opposite dito sa Biblia, umalis na lang kayo dyan. Kasi yung mga relihiyon na yan na pinapasukan nyo, pintuan yan patungo sa impyerno. Kayo rin ang mapapahamak pagdating sa dulo kung hindi kayo gigising
hindi kayo mumulat. Wala tayong ibang susundin kundi itong Biblia. Kung magsasabi sila no na hindi lamang ang Biblia ang nagtuturo kundi nagtuturo ng hindi lamang ang Biblia raw ang ating paniwalaan kundi pati yung itinuturo ng mga church leader. Kung yan ang mga tinuturo ng mga church leader niyo, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan, inaulit ko. You are leading into the place of torment, hell. Naka-blindfold kayo. Kayo mismo nililigaw ng inyong mga leader. Umalis kayo dyan. Ito ay babala no, sa mga false religion, false prophet. Kung saan, huwag nyo sayangin ang buhay nyo. Sa dali lang ang buhay dito. Kunting pagkakamali nyo dito sa mundong ito, after judgment, mapupunta kayo sa impyerno. Wala na kayong alisan doon dahil lamang sa maling pinaniwalaan nyo at sinusunod. Instead na paniwalaan nyo ang Biblia, ang Panginoon, pinaniwalaan nyo ang mga false religion, false prophet. So pagdating ng dulo, anihin nyo ang bunga ng inyong mga kahangalan. Dahil nga sa kawalan nyo paniniwala sa ating Panginoon at hindi kayo naniniwala dito at doon kayo naniniwala kahit alam nyo na itinuturo nila opposite. Napapahamak kayo dyan. Maraming mga reliyon yan ngayon. Hindi yan nakapagtataka kasi itinakda na yan noong unang panahon na darating yung mga araw na mga tao lalayo na sa katotohanan at pakikinggan nila ang mga katuruan ng mga demonyo. And many false prophets will come in that day. So kayo, no? It's your choice. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.